Magandang araw sa ating mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay 757, Somi, siyempre tumatakbo bilang si Kagawad. Ako si Rodolfo Odi Apunda. Sir, bilang tumatakbo dito sa iyong barangay, ano yung naisipan mo? Bakit po kayo tatakbo bilang sa kagawad sa inyong barangay? Alam mo, marami akong plataforma dito. Kung ako nga ipapalituloy ng Kagawad dito sa 757. Unang-una, nakita mo naman itong lugar namin, napakatahimik. Ang unang gagawin ko rito yung peace and order. Pangalawa, yung health. Kasi during the time of COVID, kaya naging COVID dito. Dahil sa mga proposal ko, yung mga tao dito, dinala ko ng health center para ipa-rapid test. Hindi pa uso swab test yung rapid test. At awa ng Diyos naman, dito sa barangay nito, naging negative sila, kaya naging COVID-free kami. At nagpapasalamat ko ang mga kastituent ko. Sila naman, susunod sa protocol, ang health center, galing ko sila sa health center para iparapid test. Sir, magandang umaga po. Yes. So ano po nakikita ninyong programa para ipasok nyo ang sistema ng inyong bilang isang kagawad sa barangay na ito? Para maipasok ko Ang programa nyo? ang programa ko. Ako mababalik bilang kagawad. Ang unang iisipin ko yan, yung health and sanitation. Pangalawa, makikipag-coordinate ako sa DSWD kasi rito, minsan pagkagising mo sa umaga, may nakikita kang mga natutulog dyan sa kalye, mga homeless people, na kailangan alalayan din natin. Like collecting clothes, pagkain, para maibigay natin sa kanila, hindi para yung tabu. So sir, bakit kagawad ang tatakbo ng chairman? Alam mo, napakagandang tanong yan. Yes. Nakatapos ako ng 9 years Na? bilang kagawad. Mostly, pwede na akong tumakbo chairman. Pero, napag-isip-isip ko, kailangan ko muna magpahinga on 1 year. Para naman ma-relax na ang isipan mo. Kasi being a kagawad, malaking responsibilidad ko sa barangay. Kailangan tulungan ko yung mga tao na kailangan, huwag mong ihinta. So it so happen, mag-iisang taon ako nagpahinga, maka yung sa kagawad natin, with the help of the chairman, makakita na performance ko, in-appoint niya ako. That is why, ang pagkaloob sa kapatid sa kapitan natin, hindi ko siya nilapatan. Kaya tumakbo ako uling kagawad. Sir, ilang taon na po kayo na naging kagawad? Supposed to be, lumalabas na kami, 9 years. Dire-diretso. Sa 10 years, sir, ano ang naalala mo nga kaya mga naging problema at paano mo ito na resolve ba? Ang unang naging problema nito, ako, first yung nga sinasabi ko, peace and order. Kasi itong lugar na to, talaga napakatahimik. Peace and order. Pero bakit yun ang nagiging problema mo? Peaceful naman pala. No, supposed to be. Kung titignan nyo to, pagdating sa gabi, yun na yung mga peaceful lugar na pinapasok ng mga magnanakaw. Kasi nagdala dito, nanakaw ng bisikleta. Baga i-maintain, sir. Itong Erisha, napasok na ng cold cover dito. So paano mo ito, sir, na resolve ba na lutas? Siyempre, with the help of the security, nakipag-coordinate sa akin, and then nag-file na kita ng report. Wala. Hindi natin na tama. Sunod ka. Sir, Juliana, kung sa mga senior, magagandang natin ang programa. Ano, magandang tanong din yan. Marami akong inisip tungkol sa senior na nakulot ko. Number 1, tama yung ginagawa with the help of Atty. Piano, NCSC, in-authorize si Mang Mara para magkaroon ng online registration. So malaking tulong yan pag naibaba ng DSWD yung budget from DSWD to NCSC. Yan para sa kapakanan ng mga senior.
At idaragdag ko din dyan yung sinasabi natin PhilHealth. Kaya sa mga plataforma ni BBM, yan ang isa sa mga nagustuhan ko. At online registration sa senior at PhilHealth registration. Malaking tulong sa kanila. At nalilito na sila sa kanilang mga diagnostic test, tulad ng dental care, eye care, everything. So sir, aside dun sa physical dito sa barangay mo, di ba marami ng senior? So ano yung pwede mo palagayin na gagawin para sa kanila dito? Makadalpan na kagawad? Dito, ang senior namin, nasa abaso ng ipilitin ko sila isa, dalawa, tatlo, something like that. No? Pero pasisiyay ko pa rin yan kung meron pang natagdag. Yan, mismo ako, kung ako maupo, at kung malalagay ako sa dating committee ko, health, pwede kong ilapit na sa DSWD para magkaroon sila ng tinatawag natin social pension. Kasi alam mo naman ang DSWD, hindi naman sa pag-ano. Nasa umuupo yan eh. Meron mga lugar na hindi nilalaka sa DSWD yan. Kaya karamihan ng mga PWD yan, hindi naayusan. Kasi para maayusan ka ng DSWD, number one, kailangan ikaw mismo pumunta sa opisina, i-apply mo kung sino PWD sa barangay mo, para pag siniyay nila, alam nila ang bedridden, PWD. Sir, follow-up question po, no? Paano po sasabihin sa constituent niya na dapat ikaw ang iboto? Wow, napakahirap na tanong yan. Sila na lang makakapagpatunay kung ano naging performance ko dito within 9 years. Hindi ko hawak ang loob nila. Sabihin ko man sa kanila ipoto ko, o alaman ko naman sabihin na, i-base na lang ng constituent ko yung performance ko at yung performance ng kalaban. Sir, last question. Mensahe po sa inyong mga kabarangay na magiging katunggali mo Bago rin. mensahe, bago po mensahe, ano yung nasa slogan na choose not worthy, not mamali? Alam mo, ginawa ko yung slogan na yan eh. Choose the worthy, not the money. Ibig sabihin, kung ako ang botante, isang talaga, pagpunta dito sa 754, ang ipoboto ko yung karapat-dapat. Ang ibig sabihin ng worthy, Tagalog sa karapat-dapat. Sa Hindi tingin niyo po yung, ba karapat-dapat kayo? hindi ko masasabi. Nasa sa kanila na yun, madadiagnose naman nila ako. Yung sinasabi ko kung ako ay karapat-dapat sa kanila. Sir, mensahe po sa iyong kabarangay na magiging katunggali mo rin sa pagkakagawad. Ako sa akin, God knows, gusto ko itong labanan nito maging parehas. No, huwag tayong magsiraan sa bawat isa't isa. Lalo na ako, tumatakbo ko mag-iisang independent. No, kontrol ko dito sa buong slot ng income. Kaya let's us be fair to each other. Kalimutan na natin itong away-away. Gawin natin kung ano magagawa natin, kung ano ang kapuputi ng isang barangay. Hindi yung nagsisila. Okay. Sir, last question po, no? Para sa dalawang nakapaligid sa'yo. Sir, ano po masabi nyo bakit siya po yung sinusuportahan natin? Unang-una, nakita ko yung talagang pusong mapaglingkod na nakita namin na si Sir Odi, kaya namin sinusuportahan. Siya yung tunay na maasahan na maglingkod sa baranggayan. Kaya nandito kami, kaisa niya, at tumutulong sa kanya. At syempre po, kasama rin natin si Miss Mara Tamundong upang suportahan din ang mga talagang totoong tunay na tao maglilingkod sa baranggayan. So sir, matagal niyo na po ba siya kilala? Hindi ko siya kilala pero dahil nakita ko at sumasama sa amin, okay naman po. Okay. Sir Erwin, ikaw, ano po masabi nyo? Okay na po yun. Yung sinabi niya, yun lang ang sasabihin ko. Ayan. Okay, salamat. So once again, maraming salamat po and good luck po, Sir Odi. Thank Mabuhay you ka. very much, Tem. At salamat Dapat ko na lang sa yung inyo. kilala na yun. Cut mo.